Mantakin mo, pupuntahan talaga ni Bungit itong si Leni Robredo para mag-emergency meeting. Kabado na po ang mga bubonistang tanganistan ni Bangag. Bungit, kinabahan sa pagdeklara ni Vice President Inday Sara Duterte na tatakbo sa pagkapangulo ngayong 2028 presidential election. Kaya naman, meron pong umuugo ngayon na balita na mag-emergency meeting ang dalawa, si BBM at si Leni Robredo. Oh, wow! Takot na ang mga hinayupak na to. Talaga naman eh. Mismong si Hontivirus nga ang nagsabi na walang kalaban. Si Vice President Inday Sara, siya na ang pinakamalakas na kandidato po ngayon. Oh, ito. Pinag-aagawa na nga ho ngayon si Vice President Inday Sara Duterte ng mga iba't ibang supporters ng mga politiko. Ang pinag-aawayan at pinagtatalunan po ay kung sino po dapat ang magiging Vice Presidente ni Vice President Inday Sara Duterte sa 2028 presidential election. Marami po kasing umuugong na balita, no? Na itong si Amy Marcos di umano ang magiging Vice Presidente ni Vice President Inday Sara Duterte. Kaya hindi ko po sinama yung mukha ni Amy dyan kasi ayaw ko nga iboto yan. At meron din pong umuugong na si Bam Aquino daw, yung gustong maging Vice Presidente ni Vice President Inday Sara ng kanyang mga supporters. Awards. At meron namang nagtutulak, Marcolita, at marami rin naman nagsasabi ay Alan Peter Cayetano. Hanggang espekulasyon po tayo dito hanggat walang pinal na desisyon si Vice President Inday Sara Duterte. Si Inday Sara pa rin ang huling magdedesisyon, pero tayong mga supporters niya may karapatan po tayo maglabas ng ating statement at pahayag at rekomendasyon kay Vice President Inday Sara Duterte. Baka naman ay maniwala si Inday Sara sa atin. Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong pag-updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. So ito, unahin na natin itong usapan patungkol po sa agawan ng pagka-Vice Presidente. Sino ba dapat ang itandem ni Inday? Kasi nga ho ngayon, pagkatapos po magdeklara ni Vice President Inday Sara, kagahapon natatakbo po siya sa pagkapangulo, agad naman po naglabas ng pahayag itong si Robin Padilla. Nang gusto umano niyang katandem ay si Inday Sara, pero ay nakatanggap rin naman itong si Senator Robin Padilla ng kaliwat kanang batikos. Lalo na po sa atin, kami, tayong mga taga Mindanao, ayaw po talaga namin na itong si Amy Marcos ang magiging katandim ni Inday Sara. Parang awa nyo na. Marami rin namang mga DDAs na gustong si Amy po tatangan ninyo kung gano'n, no? My God! Yung ginawa ni Bongbong Marcos sa mga Duterte, sa tingin nyo po ba ay lulunukin na lang natin ho ito at iboboto mo si Amy Marcos? Anak, tandaan po ninyo, ang mga Marcos mapaglinlang at mga traidor. Ito po yung laro ng mga Marcos na dapat hindi po tayo ito papayag na paglaruan lang tayo, binibilatan lang po tayo dito. Gagawin po tayo ng mga oplok, mga uto-uto, mga taga Mindanao, mga uto-uto, mga didiis. Pagkatapos po na traidor namin itong si Digong, ito, Marcos pa rin ang Vice Presidente, anak ng kagwang, wag naman ganun. Humingi na nga ho ng patawad si Inday Sara. Sana po wag nang maulit. Kasi nga, anak ng kagwang, baka hindi na po matiis ng ibang mga DDS. Itong Marcos pa rin, may gulay naman. Hindi po natin kailangan ng Marcos, sa totoo lang. Sana po, lawakan po natin ang ating isip. Nasaktan na po tayo eh. Hindi po pwedeng Marcos muli. Anak ng kamuti. Wala rin namang ambag yan si Amy. Sa totoo lang. Yung iba, gusto si Amy. Hindi ko po alam kung anong po reason nila.
Ano pong reason po nila bakit si Amy at saka si Binoy? Ano pong reason nila bakit si Amy, Senator Robin Padilla? Kasi pag naalala po natin, Senator Robin Padilla noon nung 2022, ang ingay yan ang sabi niya, ang kasalanan ng tatay ay hindi kasalanan ng anak. Kaya napagbigyan si The Junior. Pero ito ngayon, ang kasalanan ng kapatid ay hindi kasalanan ng kapatid. Patay tayo dyan, maulit-muli talaga. Ako sa akin kung pipiliin man yun ni Indayan, ayaw ko pong ibuto yang si Amy Marcos. Solid daw kay Inday. Pero siguro, magkahati-hati po tayo pagdating sa Vice Presidente. Yan ang magiging resulta niyan. Bukod kay Amy Marcos, ito, meron naman pong ibang grupo na naglabas po ng kanilang pagsuporta kay Vice President Inday Sara. Pero po ang kanilang gustong pambato naman ay si Senador Rodante Marcolita. Ito po yung Partido Reforma. Alam ko naman to, si Bibot Alvarez po ito, ang chairman. Tingnan, Pantaleon Alvarez nga. Ayun. Mas gusto ko po ito. No? Sabi ko nga sa inyo, kahit sino, wag lang Marcos at Aquino. Yan ang natin. Dito po tayo kukuha sa ating mga kampo. Ito, Senador Marcolita, sa akin naman good sa akin itong si Senator Idol Marcolita dahil meron po siyang baluarte, no? Pampanga at Tarlac, makagenerate po ng boto at sa panigurado ang Iglesia ni Cristo. Hindi po pwedeng pabayaan itong tandem na ito. Duterte Marcolita, baka pwedeng maiba naman ang ating pambato kasi pag tiningnan niyo po, very qualified talaga si Senador Marcolita magiging Vice Presidente. Unang-una, matagal na po siya sa Kongreso. So alam na po niya yung batas dahil abogado po siya. At ngayon, siya na po ngayon ang pinakamatalino, isa sa pinakamatalinong senador sa Senado. At yung paninindigan niya ay hindi talaga mapapantayan at nakikipagbardagulan po sa mga dilawan. Kaya pabor din po ako dito kay Senador Rodante Marcolita. Pero ito naman may lumabas naman po ngayon na bulong-bulungan, anak ng kaguwang. Ito, Bam Aquino, tatakbong Vice Presidente ni Sara Duterte, anak na kamuti talaga. Grabe maglaro itong mga impacto na to Bakit nga ba biglang lumabas yung ganitong usapan na si Bam Aquino ay gustong magiging Vice Presidente ni Vice President Inday Sara Duterte? Saan po ito nanggaling Sa bagay rin, si Bam Aquino, na-endorso po yan ng Iglesia ni Cristo. Pero putang ina, nung ka. Hindi pwede dyan, Bambini. Sa inyo na lang yan, bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bangag. Alam niyo, ako sa akin okay si Bam, pero dilawan yan Kaya, wala, hindi tayo po pwedeng kakampi sa mga dilawan. Dahil mga dilawan, paglinlang yan, panggulo yan sa buhay. Pero hinahanapan ko po ng ano ba ang nagli-link dito kung bakit may lumalabas na ganitong panawagan, Bam Aquino at Duterte sa anibersa. Nakakabuti na yan. Okay, siguro ito po yung last kasi ni statement ni Bam Aquino. Itong patungkol po sa International Criminal Court. Basahin po natin. Pero nakatikim po dyan si Bam Aquino ng matinding batikos galing naman po sa mga dilawan. Ito po mga kabistak. Ang sabi po dito ni Bam Aquino kasi, ito yung statement niya. We have to face the fact that there were extrajudicial killings in our country, sabi niya dyan. The trials for that should ideally be here in the Philippines because the victims are also here in the Philippines. yun yung isa sa mga statement ni Bam Aquino. Siguro ito yung nagbibigay ng parang, teka lang, gustong kakampi ni Bam sa mga Duterte. Pero, sabi ni Bam, meron daw AJK sa atin. Walang AJK. Anak ng kagwang, gawa-gawa lang yan, Bam, ng mga kakampi mo. Kaya binanatan po siya ng mga kakampi rin po niya. Putangin ang mga drama na to, no? Ang sabi ni Antonio Trillanes, papugi daw sa mga DDE si Bam. Ayaw namin kay Bam. Pero anyway, meron ding pumuri sa kanya. Kasi okay na. Tama rin naman talaga ang statement dito ni Bam Aquino. Dahil kung meron tayong ipinaglalaban na di umano'y
may AGK, tapos yung biktima de umano ay nandito sa Pilipinas, no, dito na po tayo mag-trial, dito na po natin pag-uusapan, at meron na tayong Supreme Court, Korte Suprema, na pinaglalaban. Ang sabi naman po ni Barry Gutierrez, at takdog ni Lini Robredo, sabi, nag-audition siya para maging VP ni Sara Duterte. Mukhang dito nga nanggaling to. Talagang bugbog sarado si Ma'am Aquino ng kanyang mga kapwa dilawan. Mantakin mo ha. Dilawan na yan ha. Kakampi nilang mga dilawan. Talagang kinakain din siya dito ng mga animal ha. Dito ko na po nakikita na walang kakampi-kampi itong mga dilawan. Walang pinipili no. Walang sinisino. Sabi naman ni Sheila Magno, wishful thinking. Putang ina. Ito mga anti-Duterte, binanatan. Sabi naman ng Rex Lagman, parang may malang lawyers in his office should be ashamed. Lol, sabi naman ni Kalbo, Liamas, Kamas, dapat alam mo kung bakit unnecessary ang statement. Ang mga dilawan talaga, Heidi Mendoza naman ito, tapos dilawan din. Insensitive to AGK victim. Ulol! Sa inyo lang po. Mukhang ito nga ho ang ating ang nakikita. Kaya binatikos po si Bam Aquino ng todo-todo at dumulutang na di umano'y si Bam Aquino ay nag-audition bilang running mate ni Vice President Inday Sara Duterte. Galing po nila sa kanila, mga kakampi. Pag kayong mag-alala, Trilling, hindi po pasado si Bam sa amin. Aquino yan, buang kayo. Ang mga Marcos po yan eh. Pero itinanggi po yan ni Bam Aquino. At least linawin din natin. Itinanggi po yan ni Bam Aquino. Ang sabi niya po ngayong hapon, I will not run for Vice President in 2028. Okay na, Trilileng. Masaya na kayo. Hindi naman daw siya tatakbo sapagkat Vice Presidente. Actually, hindi rin naman po namin kayo kailangan. Kailangan namin po ay mga solid didiis. Kagaya po ako sa akin, gusto ko talaga si Senator Bongo. Pero hindi realistic para sa akin na maging vice presidente ngayon si Kuya Bongo sa mga panahong ito eh. Kasi medyo mahigpit yung laban, siguro sa susunod presidente si Kuya Bongo pwede or vice presidente ni Baste pwede. Pero sabay this time iwan ko kung kakagatin na ba ng taong bayan at matatanggap na ba ng taong bayan na ang presidente para Mindanao at ang vice-presidente ay para Mindanao. Sa akin, okay po yan. Wala pong problema dyan, kay pareho Duterte yan. Kaya ang question natin dito, makagathered kaya tayo ng enough na boto o baka naman mahati-hati. Sayang yung Luzon, yun ang nakikita ko. Kasi pag Mindanao, Visayas lang, medyo mahihirapan tayo. Kailangan po talaga natin, meron tayong makukuhang malakas na boto at baluarte dyan sa Luzon. Ayan. Ang isa sa mga nakikita ko dito talaga si Senador Marcolita. Pero meron pang isa na consistent din naman, hindi naman iniiwan talaga si Tatay Digong, no? At lumalaban naman Cayetano. Bakit ayaw natin gawing Dukay 2.0? Kasi ako sa akin, si Cayetano, talagang qualified din po siya. Mga abogado, alam po niya ang batas sa minority, siya po ang inaasahan natin dyan sa Senado. Si Alan Peter Cayetano. At recently nga ho, talagang tinututulan niya itong pag-serve ng warrant kay Senator Bato at kay Senator Bongo dyan sa Senado dahil magkaroon po tayo ng constitutional crisis, magkaproblema at parang ginugulo na ng ICC, nayurakan na ng ICC ang ating saligang batas. Constitution. Pakinggan po natin si Senator Alan Peter Cayetano dahil may pahayag rin po siya sa pagdeklara po ni Vice President Inday Sara na tatakbo sa pagkapangulo. Narito po. The minority Ano po plano? is drafting and reviewing a resolution na may sense of the Senate na respetuhin ng Philippine courts. Kahit tingnan nyo na lahat ng technicalities, tingnan nyo na lahat ng treaties, lahat ng batas, ang essence, ang spirit ng ating constitution ay kung may problema, pwede kang tumakbo sa Philippine courts. Correct. So hindi naman pwede na pag sinabi ng ICC o kahit anong international court na may arrest, dadamputin mo na lang dito, dadalhin mo sa ibang bansa. Kung ganun ang interpretasyon, napakadelikado. Bakit?
kahit sino po na Coast Guard, na BGMP, na naka-uniforme, AFP, PNP, na na-involved, whether yan ay sa Marawi, yan ay sa communist insurgency sa Mindanao, bigla na lang dadamputin. 'Di ba? Tapos ngayon sinasama si Secretary Aguirre. So civilian. So sabihin mo na may allegation na conspiracy. So at any time then, a cabinet member, aakyat na yan. That's one step closer to the president. Sira ang ating constitutional framework and the concept of sovereignty kung ang ating local courts ay gagawin nilang powerless, di ba? So I do understand that there are emotions here. There's human rights issues. Pero nababawasan ba yung human rights kung yung isang tao ay nakakatakbo muna sa korte? So can you imagine sa inyo sa media, kung kinover nyo halimbawa yung war on drugs, tapos sinabing, hindi lang nag-cover yan embedded yan, kakampi ni Duterte yan. Pwede ka na lang kunin, tapos daling ka na lang sa ibang bansa. Hindi ka man lang makakatakbo sa local court. Diba? Sir, ano masabi niyo tatakbo si VP Sara for president? We're in a democracy. For me, the earlier na lahat ng kandidato ay mag-announce better. Bakit? Kasi mas mahihimay nung lahat. Mas bantay ang kanilang kilos. Of course, I wish her well. Ayan, si Senator Alan Peter Cayetano, tagapagtanggol ng saligang batas. Gusto ko po yun, Simwid Marcolita, batas tayo pag-uusapan natin. Parang ginagawa po kasi ng International Criminal Court, hindi lang International Criminal Court, ginagawa ng Marcos admin, makalyado ni Bangag, na powerless ang ating Korte Suprema. Ito po yung sinalahula po nila ito, kawawa ang Pilipinas. Meron tayong Korte Suprema na ito po yung pinupuntahan ng mga ordinaryong Pilipino kahit sino. Kung may reklamo ka Supreme Court, patikimin mo naman ang Supreme Court ang mga yan. At doon pag-uusapan natin yung legal na basihan. Gagawin kasi nila yung ginawa po nila kay former President Duterte, gagawin nila kay Kuya Bongo, gagawin nila kay Bato. Yan ang nakikita natin dito eh. Okay. So ngayon, ang ating entry dito, marami-rami po. At bahala na po kayo mamili. At kung sa inyo ay alin ang nakabuti sa kay Vice President Inday Sara at sa kanyang mga taga-suporta, pwede po natin isigaw sa social media. Dukay, Sara Marcolita, ayan ang ano natin. Aimee, ayaw ko. Aquino, ayaw ko. At pwede rin mukhang dismaya na rin ako kay Idol Robin Padilla. Mukhang ayaw ko nang piliin yan. Anak ng kamuti na yun. Tangina, mag-Aimee pa. Siguro, try natin, Kuya Bongo. Kung hindi mag-Kuya Bongo, ay Basti Duterte na lang. Mas maganda, Vice Presidente, para habang buhay ay Duterte tayong lahat. Iyak ang mga animal pag ganun. Iyak talaga. Alam mo kasi, si Vice President Inday Sara ay para sa akin, wala po talagang makakapantayan. At sure win talaga ho yan. Kaya ngayon, yung mga supporters ng mga politiko, kanya-kanyang tulak ng pagiging pambato ng magiging Vice Presidente ni Inday Sara. Yan ang totoo dyan. Kasi nga, alam nyo ho, gusto ko po yung statement ni Ma'am Malotikia. Parang yung nangyari kay Tatay Digong, ganun din ang mangyayari kay Vice President Inday Sara Duterte. Ano po ba yung nangyayari kay Tatay Digong? Kaya pinaggagawa ng mga Duterte eh. Ang nangangampanya mismo ay yung ang taong bayan. Taong bayan na nangangampanya. Kagaya sa grupo namin, paggawa kami ng Duterte shirt, free t-shirt printing, paggawa ng tarpaulin, iba pang sako, nagiging creative lahat ng supporter si Tatay Digong, na ayon kay Ma'am Malotikia, na mangyayari daw yan uli kay Vice President Inday Sara. Malamang kasi sa galit ng taong bayan kay Bongbong Marcos, sa galit ng taong bayan sa ginawa nila kay Tatay Digong, talagang lahat, mga OFW, kaming mga political vloggers, dito kami sa social media, yung mga Pilipino na mga taga-suporta, sa field kayo, kami nasa social media.
Kami taga-dipinsa kay Vice President Inday Sara. Kasi nga, wala rin naman ang talagang wala rin naman ang maibabato kay Inday. Yun na lang, confidential funds, pabalik-balik lang. Pero malinaw na po yan sa Commission on Audit. Pakinggan po natin si Ma'am Malu Tikia na rito po. Pasok, Ma'am Malu. Ang tingin ko, magiging kampanya ito na ang taong bayan mismo ang gagalaw. Yes, dahil nasubukan na itong desisyon niya, na proseso na sa maraming mga challenges na pinagdaraanan. At alam niya mismo, Prof, yung magiging kahihinatnan ng kanyang desisyon ngayon bilang isang vice presidente. Kaya nga sa Bisaya, Prof, parang ang tawag namin yan, lunod patay na. Binabanatan ka na. Magpabanat ka na ng magpabanat. Kasi alam mo naman na yan talaga ang gagawin nila sa darating, lalo na't malapit na ang 2028 elections. Ngayon pa lamang ay alam natin at kayo mismo nagsasabi na sa marami natin mga panayam na pinaghahanda na itong darating na eleksyon. Oo, tama yan, MJ, no? Ibuhos na nila kung anong gusto nilang ibuhos. Pero sa tingin ko, hindi tatahimik ang ating Vice Presidente. Itong kanyang pahayag ay hudyat na ready siya, dedepensahan niya ang pangalan niya, at dedepensahan niya ang taong bayan. Kaya humingi na siya ng tawad sa taong bayan eh. Hindi mo siya humihingi ng tawad dyan sa mga nakaupo. Diba? Wala rin siyang sinabi tungkol sa tatay niya. Wala. Diba? Ang lahat sinasabi, hindi gaganti yan. Pero pinababayaan niya yung proseso dahil ang sabi nga niya previous to this pahayag, hindi siya ang hihingi ng tulong sa Pangulo dahil ang gumawa ng problema sa tatay niya ay ang Pangulo. So sila ang dapat mag-resolve nun. Tama na. Ako sa akin lang, gusto ko po yung sinasabi ni yung Jed Calabroso. Total, binabanata naman ho ako ninyo. Ilang pagka vice presidente ko pa, banat na kayo ng banat. 3 months pa lang, binanatan nyo na ako. Di i-all out nyo na. O ngayon, magdeklara na po ako, natatakbo sa pagkapangulo. So ilabas nyo na kung ano ba ang gusto nyong ilabas. Ako tama lang din po ginawa ni Vice President Inday Sara para may pagkakataon pa po siya i-rebat yung mga black propaganda laban sa kanya. Pero nakikita ko wala nang bala eh. Wala nang bala yung mga dilawan para masira ang pangalan ni Vice President Inday Sara. Sabi nga ni Ma'am, taong bayan po ang mga kampanya dito. Ang taong bayan po dito ang magdidipinsa at magproprotekta. Tuloy, Ma'am Malu Tikia. Ano naman yun? Opo. Pero makikita mo kung yung administrasyon went to that far para lamang siya durugin, they will do whatever para siguraduhin na siya ay hindi na contender sa 2028. Ang kagandahan, alam mo marami nagsasabi, ay maaga yan, 28 months, masyadong maaga at baka dudurugin ang dudurugin. Marami kasing kailangan gawin eh. Wala siyang partido, wala siyang pondo, diba? Ito ang tingin ko, magiging kampanya ito na ang taong bayan mismo ang gagalaw. Yes. Tama ka dyan, Ma'am Malu Tikia, ang taong bayan mismo ang gagalaw. Kampanya, isa na po yan, yung Isiminay, talagang tutulong yan. Kay Vice President Inday Sara, tayo, tutulong yan. Kay Vice President Inday Sara. Sa akin lang din, tama lang din po ito para matunaw yung impeachment. Tapos kung ituloy nila yung impeachment, titingnan po natin kung anong kahinatnan po nila. What for example, ito sa akin lang naman kung i-impeach nila si Vice President Inday Sara sa Kongreso at i-convict nila si Vice President Inday Sara sa impeachment court, kahit sinong Duterte ang tatakbo sa pagkapangulo, sure win na. Si Pulong, sure win na. Baka Duterte Presidente, Duterte Vice Presidente. Dahil nga magagalit ang taong bayan at lalong magwawala, panigurado Duterte ang resulta nito. Tuloy, Ma'am Malu. Opo. At parati ko ang sinasabi, ang 2028, dyan sa mga kongresista na na-involve sa nakawan ng 1.5 trillion. Ayan na. At sinasabi ko sa inyo, this is an anti-incumbency campaign for Correct. 2028. Opo. Tingnan natin kung sinong tatayo sa dulo. Opo, bago ko lang pasok kay Partner Admar, nakikita naman po natin, Prof, sa inyo pong mga surveys na sinasagawa at iba pang mga surveys, kahit dinudurog na
itong si VP Sara, simula pa nga lang ng kanilang termino, malakas pa rin po ang tiwala. Correct. Mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Oo, Jade, alam mo, kahit ano namang survey firm hindi lang yung amin no? Kahit na yung survey na pinapaboran yung mga iilan dyan, makikita mo yung tiwala. Sa akin ang mahalaga kasi yung trust. Yung tiwala. Kung mataas ang tiwala mo, madali mo ma-convert yan Sa boto. sa preference. Tama. So, oo, nag-nosedive. Hindi naman nosedive, bumaba, incrementally bumaba. At yun ay dahil sa pagbanat sa kanya. At siguro yung merong instances dyan na sinagot niya dahil sa galit niya. Alam mo, si Vice Presidente kasi normal na tao, you see what you get. Diba? Siya yon. So, kung galit siya, galit siya. Kung gusto niyang sabihin na may diin, sasabihin niya. Hindi siya yung mold ng politiko na alam natin na magsusugarcoat, na magpapadulas, na gagamit ng kapangyarihan para makuha yung nais niya. Iba siya. Kaya ang hirap intindihin, sabi nga ni Congressman Erice, natatakot daw kahit daw yung mga taga-civil society group, no? Natatakot ka dahil hindi mo kinikilala. Correct. Natatakot ka dahil ayaw mo siyang kausapin, ayaw mo siyang pakinggan. Natatakot ka dahil nabubuo yung mga pananaw na ilinagay sa utak ninyo na si Sara Duterte ganito, ganyan, ganyan. At mas malala pa sa tatay. Correct. So, yung myth na yan, na sinabi rin ng tatay niya, di ba, creates that image. Pero kung makilala mo siya, makausap mo siya, diretsong tao. Hindi nga magbi-meeting ng pagkahaba-haba sasabihin lang talaga sa'yo. At kung may tanong siya, sasabihin niya sa'yo, hindi siya yung politiko na mag-iisip ng, itanong ko kaya ito? Baka sabihin naman, hindi ko alam. Hindi. So, she is not in the mold of previous politicians. Kaya hindi maintindihan nung nasa kabila. Pero yung supporter niya, alam mo, ang isa pa, Jade, na maganda nangyari, lumakas ang ground dahil sa announcement niyang ito. Ngayon Exactly. may leader na, ang anti-Marcos bloc. Tama ka dyan, Mamalu Tikia. Simula po nang nagdeklara si Vice President Inday Sara na tatakbo sa pagkapangulo, lalo pong lumalakas ang suporta sa kanya at nagsilabasan na po yung iba't ibang grupo kagaya yung Bangsamoro. Una-una na nga naglabas, pati PDP Laban all out sa kanya. At marami na rin po ngayong mga politiko, kagaya po yung Cavite representative na si Kiko Barsaga, talagang tinawag na niyang President Inday Sara. Alam niyo ako sa akin ang taong bayan po talaga ang maghahatak kay Inday Sara. Papunta po ito sa pagkapangulo. Yung mga 40 million votes siguro, ito o yung tsorya ko lang, sa tingin ko lang, baka malampasan, aabot ng mga 42 or almost 50 million votes pa. Dahil ito po yung boto ng parang revenge votes ng mga tao dito sa Marcos admin. Hindi lang po sa nangyayari kay Tatay Digong, kundi pati po mismo sa naranasan po ng maraming Pilipino pagbagsak ng ekonomiya. Ayan, kawalan ng trabaho, kagutuman, dilubyo, korupsyon, kaliwat kanan, druga, naglaganap. Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na revenge votes. Hindi, porket revenge votes maghiganti si Inday Sara. Hindi, tayo po mga botante ang maghihiganti dito sa gobyernong ito na sige, panay rally tayo, BBM resign, ayaw mag-resign. Pues, ipakaparamdam natin sa kanya sa 2028 ang pagkadismaya ng natin dito sa walang kwenta at bulok na gobyernong ito. Hindi i-landslide natin, gawin nating 50 million votes, 40 million votes para hindi na po talaga madaya pa ni George Garcia na budlat ang mata. Daya na lang ang kanilang pag-asa dito, pero malabong madaya pag ang taong bayan ay lalabas sa kanya-kanyang mga bahay at sakali at sisigaw, Vote Duterte for President. Kagaya ng nangyayari kay Tatay Digong, kayo na lang gumawa ng inyong mga damit, tarpulin. Tayo lahat ang mga ngampanya para
kay Vice President Inday Sara Duterte para tuloy-tuloy po ang ating pakikipaglaban dito sa mga politikong mga hinayupa kagaya ng mga Marcos at Aquino. Kaya nga ho ngayon kabado na po si Bongbong Marcos. Lahat ng kalyado niya, hindi na po nila alam anong gagawin nila, paano nila i-counter itong pagdeklara ni Vice President Inday Sara. Kasi nakakuha na po ng maraming suporta itong si Inday. Kaya hito, no choice sila. Kasi kailangan po nila si Leni Robredo. Wala na. Kailangan bungit. Si Leni Robredo. Wala na po silang pambatong iba. Kundi ito na lang. Pinklawan. Mantakin mo. Pupuntahan talaga ni Bungit itong si Leni Robredo para mag-emergency meeting. Anak ng kagwang. O ito. Pakinggan po natin ang balitang ito. Narito po. Animal. O ito. Balikan natin itong balita sa nakaschedule na pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo. Sa Sabado daw yan. Alamin natin ang detalye sa Express Report ni Maricel Halili mula sa Malacanang. Maricel, ano ba ang event at magkikita ang dalawa? Ako, eto na nga, Rus, isang araw matapos ngayon deklarasyon ni Vice President Sara Duterte ng kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo, nakatakda namang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos at si dating Vice President na ngayon ay Naga City Mayor na si Leni Robredo, gaya nga ng sinabi mo, nakatakda yan sa Sabado. Humingi tayo ng kumpirmasyon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol dyan at sinabi nga niya na oo, totoo, pupunta si PBBM sa Naga on Saturday para nga daw dumalo at i-check itong Oplan kontra Baha. Pinasimulan daw ito ni PBBM dyan daw sa Naga. Patay na, Oplan kontra Baha daw. Kunyari lang kayo. Huwag nyo na kaming lukuhin mga hunghang. Coincidence lang ba? Pagkatapos magdeklara ni Vice President Inday Sara na tatakbo sa pagkapangulo, nanood pala yung hinayupak ng Bungit, di ba? Sabi pa, good luck sa amin, bad luck sa inyo. Oh, heto na. Magkikita na yung dating magkalaban ng 2016. Ay, putang, kain suka kayo. Nagkalaban ng 2016, natalo. Nagpetisyon pa si Bungit sa Korte Suprema, natalo. Dahil dinaya daw siya, yung boto pa ni Leni Robredo after Supreme Court, nadagdagan pa. Putang ina mo. Uy, Bungit, no? Mahiya naman kayo. Ayan. Ano kayang masasabi dito ng mga pinklawan-dilawan? Talagang sanib person na no choice sila Kaya kailangan kain suka sila dahil wala po silang panlaban po sa 2028 presidential election. Sino yung magiging presidente? Hindi si Leni Robredo, pambato. Sino yung vice-presidente? Hindi si Bangag. Wow, cook float. Pinagsamang cook at saka yung sabog at lutang. Cook float 2028. Tindi ng tandem nito. Kailangan daw kasing i-check itong ginagawa ng DPWH na paglilinis ng mga kanal, ng mga estero at yung ilog dyan sa bahaging yan. Puntang ina, mag-check daw ng kanal, ilog, estero. Di ba ang mag-check dapat yan DPWH, si Vince Dizon? Pero bakit si Bungit ang mag-check? Hindi dapat nag-DPWH ka na lang, sir. Anak na kamote. Sige, tuloy ng probinsya. Ngayon, dito daw makakausap ni PBBM ang dating vice-presidente, pero kung ano ang mapag-uusapan ng dalawang leader, hindi pa yan sinabi. Di Jose Castro, mas maiging abangan na lang daw muna natin, Ruth. Parang sakto rin yung timing dun sa kasunod ng anunsyo na VP Sara. Pero may iba bang reaction daw itong si Pangulong Bongbong Marcos doon nga sa pag-announce ni VP Sara ng kanyang pagtakbo sa 2028 elections? So far, wala na bang additional na ibinigay na reaksyon si Jose Claire tungkol nga doon sa
sinabi ni PBBM dito sa pagtakbo ni VP Sara. Although nahingan siya na reaksyon doon sa sinasabi o yung mga pangamba na nako, baka ginagawang panakot ni Vice President Sara Duterte dyan sa ilang mga kongresista na haharap doon sa impeachment cases na isinampalaban sa kanya. Kaya nagdeklara siya agad ng kanyang kandidatura for 2028. Pero ang sinasabi dito ni Yuse Castro, magpapatakot daw ba naman itong mga kongresistang ito dahil lamang doon sa deklarasyon. So, iba yung expectations nila, Ruth. Gusto nilang makita na managot kung sino man yung dapat na managot. Isa pa, Mase, may anunsyo pala ang Malacanang dito sa... Tama na! Kung tayo na takot ba, bungit? Wala na ho kasi. Alam mo siguro, nakadagdag factor din yung sinabi ni Eresi sa interview. Sa akin lang na ang makakatalo lang daw kay Inday Sara si Leni Robredo. Kaya itong si Bongbong Marcos, siguro nagkaroon siya ng emergency meeting para kay para ma-meet si Leni Robredo. Tingnan mo kagahapon after ng pagdeklara ni Inday Sara, ganda ng laman ng social media, parang may pag-asa. Tapos biglang nagpahayag itong si Eresi, no? Pero meron naman dugtong, no? Na pag i-convict daw si Inday Sara ay talagang kahit sinong Duterte at mananalo. Pero malamang baka narinig ito ni Bungit. O, kailangan natin si Leni Robredo, ito pakinggan natin. Yung isa sa mga pahayag ni Igay Eresi. O ito. Pagtakbo ni BP Sara. Well, obvious naman na talagang tatakbo siya. In fact, nakakapagtataka kung hindi siya tatakbo dahil siya nangunguna sa survey. Sa tingin ko, meron siyang axe to grind sa Marcos administration. Kaya hindi surprising yung pagtakbo niya. At sa tingin ko, yung pinakamalakas niyang mga kalaban is si dating Vice President Leni Robredo. Tingnan mo Sa tingin ko, ang pinakamalakas na kalaban ni Inday Sara ay si Leni Robredo. So si Hontiveros iyak na. Yan lang ang posibleng magiging kalaban. Pero yung parang yung maangatan mo si Inday Sara o mapantayan, mukhang malabo. So for the sake, kung meron lang proponent, kasi mahirap naman mag-champion kung walang kalaban. Kumbaga formalidad lang, maglaban na lang, ilabanan mo na lang kahit talo ka para may kalaban lang. Pero sigurado na gold na tayo, champion na tayo. Kumbaga si Leni Robredo, panakipbutas na lamang ho ito. Sige, Kaya lang, dapat si Vice President Leni Robredo tumakbo under the opposition, yung Liberal Party. And I don't think that makakatulong kung sasama sa administration. Tingnan mo, kailangan sa Liberal Party ka. Leni Robredo, paano ipupunta ka ng Liberal Party? Liligawan na nga ni Bungit Lip to lip na nga ho sila dito. PBBM set to meet with Leni in Naga. Wala na. Liligawan nga yan ni So, under Marcos admin talaga. Utang isa po itong kabulastugan. Kayo mga supporters ni Leni Robredo, kaya nyo pang kainin yung suka? Hindi kami yan, hindi kami natatakot dyan. Kahit sino ngang mga impacto, kasama pa si Risa Tanas dyan, hindi po ninyo kayang talunin si Vice President Inday Sara. Wala, hindi na. Sisipin mo kasi nakikita man kasi ni Inday Sara na hindi ho talaga nila kayang ipin down. Kita nyo naman, mga ilang taon na banat-banat si Inday Sara, nakatayo pa rin. At sino po yung pinakamataas na trust and approval rating ngayon? Still, Vice President Inday Sara Duterte. Kahit po binugbog ninyo si Inday Sara, hindi si Inday Sara natatakot. Di ba sabi ninyo, hindi ako natatakot. Sabi ngayon ni Mayor Basi, kahit binugbog nyo kami, nakatayo pa rin kami, nandito pa rin kami, Duterte pa rin. Hindi nadurog, so hindi epektibo. Hindi pinapaniwalaan ng taong bayan ang mga black propaganda ng mga kongresista
laban kay Vice President Inday Sara, mga black propaganda ng mga propagandista ng Marcos kagaya ni Anticler. Hindi umubra. So na-convert pa sa trust and approval rating na napakataas na sabi ni Mama Lutikia, ito pwede pa itong ma-convert sa boto. Itong NIT and trust and approval rating. Na mismo nga yung asawa ng isang dilawan na natalo din ni Tatay Digong, yung kanyang asawa na si Corina Sanchez. Humahanga din dito eh. Hindi sabi ni Corina, hindi nyo kayang pinabagsak, hindi na kaya napabagsak si Inday Sara. Ito, pakinggan natin ito si Corina. Nakatayo pa rin kahit binabato. Hindi natitinag ang binabato. Tatakbo akong presidente. Di ba? Tama ka dyan, Corina. Nakatayo pa rin. Kahit binabato, hindi natitinag, ganyan pa din. Tatakbo akong presidente. Isang napakalaking sampal ito sa mga buhaya, mga kongresista ngayon. O sige, imbitsin niyo ako. O sige, banatan ninyo ako. Suwat, kukunat. Tatakbo pa rin ako sa pagkapangulo. Dahil wala po talagang panama tong mga hinayupak na ito. At sa akin nga, sabi ko nga sa komentaryo ko, ubusin nyo na lahat ng pera ninyo, Bongbong Marcos. Limasin nyo na ang kaban ng bayan. Gamitin nyo na lahat ng resources. Kung anong meron kayo ngayon, dahil kayo ang Pangulo. Kahit ubusin nyo pa ang PhilHealth funds. Kahit ubusin nyo pa yung Maharlika investment scam. Kahit ubusin nyo pa ang ginto. Diyan sa Bangko Sentral, wala pa ring panama ho kayo. Ang Pilipinas pa rin ay sisigaw pa rin ng Duterte. Papayag man kayo sa hindi. Ang Pilipino, ngayon pa lang, kahit malayo pang eleksyon, nakapagdesisyon na po kami kung sino po ang aming iboboto. Very obvious po yung ginagawa po ng gobyernong itong pagdemolis kay Vice President Inday Sara. Kamalas nyo lang dahil sa araw-araw ninyong pagbanat kay Vice President Inday Sara, sa araw-araw ninyong bira kay Vice President Inday Sara, wala pong napala. At nagbumirang pa at lumabas yung 1.5 trillion pesos na korupsyon sa flood control ni Bongbong Marcos. Budget po ito ni Bungit. Ngayon, so sabihin po ninyo na tumalab ang inyong black propaganda. Maliwanag pa po sa sikat ng araw na si Vice President Inday Sara, hawak na niya ang presidency. Ngayon pa lang, 2022 nga, hawak na niya eh. Inagaw lang ni Bangag, nabudol lang ni Amy Marcos. Kaya wag tayong muli magpabudol. Never again to Marcoses. No to Amy Marcos. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi
politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.